So the past 10 years, hindi rin naman siya laging on a high note. Sobrang dami ring challenges ang nangyari sa personal na buhay ko at sa career ko. At alam kong marami rin naman sa inyo ang curious, ano ba itong mga mistakes o problema na pinagdaanan ko for these 10 years. Kaya on this special night sa buhay ko, dilinawin natin ang mga tanong na iyan. At makakasama ko po for the first time in many years, ang award-winning and versatile actress and respectable TV host and all-around beautiful nice girl, Miss Carmina Villaruel. It's my pride and honor na makapangyayam ang isang napaka-espesyal na tao. Isa yan sa mga hinahangaan ko talaga. Isa yan sa mga favorite singers ko. In fact, nakita kami, first time namin nakita sa isang show, nagpa-picture po ako sa kanya. Nagpa-autograph ako sa kanyang TV. Ano ba yung TV? Of course! Buhay na buhay pa siya, alive and kicking. Binibinigan mo ba? Oo, binibigyan ko siya. Ang ABS-CBN's very own Asian station, Mr. Christian Botti. Happy anniversary! 10 years ka na, my God. Salamat. Nararamdaman mo bang 10 years ka na sa industry? Oo, sa likod ko parang 10 years na pala. Kung ikaw nararamdaman mo, paano na ako? You're always forever young. Ay, wow, I love it. Thank you so much. Pero alam mo, bibihira talagang umabot sa industry ng 10 years, ha? Kaya, ang galing. Gusto ko tang i-congratulate. Marami po salamat. Mahirap talaga yung tumagal sa industry. Maraming talented, maraming mga bagong mga singers na dumarating. Pero ikaw, you're still here, alive and kicking. Thank you so much. Yes, I love it. Pero yun nga, it's because of people na talagang who really love me. That's why I'm still here. Oo naman. Sino-sino ba yung mga yun? Well, andyan siyempre yung family ko. At the beginning of my career, hindi alam kung saan po pwesto. Susuportahan ba natin ito? First time na showbiz sa pamilya. Oo. And my friends na talagang kahit di ko na sila nakikita, sa Imus Cavite, andyan pa rin sila for me. Ikaw Cavite ka ba? Yes, Imus Cavite. Caviteño! There was a time for years, uwi na ako sa Cavite, mga 2 to 3 hours. Oo. Hirap na talaga, no? Okay. Tapos, ikaw ba ay, kasi kanina you mentioned na marami kang struggles, marami kang mga maraming pagsubok ang iyong mga hinarap, di ba? So, paano pagka may mga ganun kang feeling, ano yung ginagawa mo? Or sino yung mga taong sumusuporta sa'yo? Simulan na natin siguro sa Star in a Million pa lang, nung pinagpaalang ako ay na-exit at si Eric Santos ang nanalo, which is still my very good friend. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Okay. Pero because naniwala sa akin si Carlo Rosa at si Odin Mora at ang family ko, ang ginagawa ko ay naniniwala pa rin ako sa destiny at sa faith. Kahit na may mga nasasarang plano, merong ibang mas maganda na dumarating. Faith, prayer, and get the love and support of your friends. Kasi nung sinabi mo na-eliminate ka kagad dun sa Star in a Million at si Eric Santos yung nanalo. But after that, pumasok ka na rin sa ASAP, gumawa ka pa ng show, ng isang teleserye. Pagkatapos no, nirelease mo yung first album mo, ay grabe na daw ka ang mga tao. Kasi hanggang Indonesia, talaga namang naging super-duper popular. Nagulat po talaga ako na parang ibang bansa nakikinig ng kanta ko. Parang tinatanong ko nung una, marami bang Pilipino doon? Hindi lang Pilipino. Pati yung mga Indonesian, Malaysia, parang wow. So nakakataba ng puso na kahit merong isang failure, nagpalakas sa akin para magkaroon ng mas maganda. Ang galing, diba? Ang galing, hindi lang mga Pinoy ang mga fans mo, kung hindi yung mga tiga doon din. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga Indonesian fans, Malaysian, Singaporean. Thank you. Thank you very much. And then after that, parang biglang slight na nahimik ang iyong career after nung yung ginawa mong sensation doon sa Indonesia. Bakit? There was a time na hindi, parang merong time sa isang career na you go high, you go low, nagpa-plateau. Parang roller coaster na, no? Oo nga, parang ano ang gagawin mo next? Yung mga tao, syempre, sometimes, sa sobrang daming artists na pumapasok din in music and shows na parang yung mga sinaunang singer or medyo parang natatabunan ng konti. So parang hinahanap ko yung direction ko.
Okay. So, medyo nag-struggle ako doon for a part. Pero, naniwala pa rin ako sa mga fans na nandito ngayon. Hindi ko sila nagsawa na sumuporta. Okay. Ang isang hindi ko pa makakalimutan sa'yo ay yung pagkanta mo ng Lupang Hinirang. Yun naman! Sa isang exhibition match Wow. ni Peñalosa at saka ni Concepcion. Anong feeling nung in-invite ka na ikaw ang kakanta ng Lupang Hinirang? Una, kinakabahan talaga ako nung part na yun. And sabi ko sa sarili ko, ano ko na naman to, mula grade school pa tayo, di ba? Pero nung pumasok ako doon sa boxing ring talaga, Okay. feeling mo, lalaban din ako. Ano? So, sobrang lakas nung kaba. Hindi ko pa na-feel yun ever in my life. Okay. At yun nga, unfortunately, hindi ko nagawa ng tama. O, teka muna, ilang beses mo ni-rehearse yung kantang yun? Siguro mga 101 times. Dapat siguro 102. Siguro, dapat Oo. Pero nung time na yun, hindi ko alam. Parang Kasi kapag ganun talaga, kapag nininervous ka, yung parang mixed emotions, di ba? Parang you feel excited, you feel happy, and at the same time, yung pagpindig mo nga dun sa boxing ring, tapos makita mo yung mga tao, nakaka-nervous. Parang nasa mental block ka, di ba? Parang ganun nga nangyari. Eto na nga. Sa buhay So ko. maganda naman yung umpisa mo. Sige, kanta tuloy-tuloy. I love it already. 3 parts ng kanta, pasok pa sa banga. Tapos, Ay, parang tumalon yung CD, pati yung boses. oo, parang may na-miss na something. Parang dumiretso During that time, nawala ka pa talaga? O parang feeling mo, confident akong ending na to eh. E-end ko na. Hindi, parang Ano wala. nangyari? Akala ko tama yung ginagawa ko. So, confident ka na tama? confident ako na feeling ko tama, tapos medyo may halong nervyos. Okay. Pero ngayon ko lang nga na-feel na sumobra yung nervyos na. Iba na pala yung kinakanta ko. Okay. Kailan mo nalaman na may nanis kang kulay? Nung nagtatawanan na yung mga tao. Was it during or after the song? After the song na, so parang tumatawa na sila, oh no. So parang Okay. magpaula lang po, diretso na sa kotse, uwi na. Uwi na. Ano bang naramdaman mo na parang, oo, gusto mo bang anuhin ka ng lupa? Yung kunin nila ako. O gusto ko ibaon sa lupa Oo. ng 500 years. It was a hard time. During that time, may mga tao na, or even companies na parang, pag hina-hire ako, kumanta ko, kaya pa ba ni Christian? O baka makalimutan niyo. So parang medyo, oh no, paano ko mapapako nito? There was a time na nawala ng confidence na konti yung ibang mga tao sa akin. And I had to parang fight back. Yeah. Parang, okay, fine, nangyari na yung mistake. I gotta get back somehow kahit pa paano. Pero kung kunyari, iimbitahan ka ngayon kumanta ng Lupang Hinirang, go ka pa rin? Iimbitahan ka ni Pacquiao. O kaya, may ganun talaga. Pag-isipan natin siguro ng mga 100 years. Pero, 100 years? tingnan natin, it's always a challenge. Yung national anthem po natin is the hardest song to sing, according to many singers. And with the right, siguro, emotion, feeling, challenge, I think I would do it. Okay. So, sa lahat ng mga trials na pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo, sino talaga yung numero unong nakikiramay sa'yo o nakiramay sa'yo? Siyempre, it's always my family, my mother, my father, my 2 brothers na laging sumusuporta sa akin. Laging sila. Wala kang sister? Wala kang sister. So, ang mami mo talaga ang only girl sa family. And you're very close to her. Yes, I am. And I really love her very much. So, may nangyaring medyo malungkot na balita sa mami mo. Hindi lang ako masyadong sure kung ito ba'y napag-usapan mo ba? Na A little kailanman? bit. A little bit. Tinanong ko nga sa kanya kasi somehow nalaman ng tao nung nagkasakit siya. Tapos, tinanong ko, ma, okay lang ba na pag-usapan? Kasi tinatanong ako eh. Hindi ako yung type na nagsishare ng personal stuff sa family. Pero sabi niya, i-share mo na lang yung recovery. I-share mo yung maraming taong nanalangin, maraming taong tumulong. Share mo yung faith ng ating pamilya kay God na talagang mapapagaling ako. Kailan din nalaman at saka paano din nalaman na nagkaroon ng breast cancer? Breast cancer? Yes.
Nasa dining table kami, tapos kumakain na kami. And my mom, Nakaiyak. she's okay? I really thank God na her faith was so strong at talagang unite kaming family. Yes. We became closer. And wow, talagang nagtatawagan kami. Mas umuwi ako sa kapatid. And she wants to always share. God pulled us through. Oh, she's okay. I'm just glad that she's okay. Ano po sa nakakita siyempre tuloy pa yung trabaho, diba? Paano mo nagagawang humarap sa camera, kumanta ng masayang awitin, and yet, knowing na ganyan ang pinagdadaanan mo? Especially, I think maybe first time na experience ng pag- Meron yan. Pero, laging meron dapat blind faith na. dahil nga malakas ang faith ninyo, continuous prayers, okay na ang mami mo. So, Yes. magandang balita. Yes, now she's very okay. She's back to work. At syempre, lagi ka mo rin. Eating Parang ako, on your toes okay ka ba? ka rin Okay ka ba? So, very inspiring po. Thank you. Sorry din at nakalimutan ko. Nagulat ko. Okay, maiba lang tayo ng slide. Oh. Pero sabi nila, di ba, kapag successful ka daw sa career mo, eh hindi daw successful ang love life. Naniniwala ka ba sa kasabihan na yun? Ako kasi hindi ako naniniwala. Wow! Hindi Champion! ako naniniwala na... Yes. Hindi naman, ako lang, di lang ako naniniwala. Statement na pwedeng Pwede. pwede siya. So ikaw, pa personally naniniwala ka sa saying na yun, kapag successful ang love life, hindi successful ang career. And vice versa, kapag successful ang career, hindi successful ang love life. I think dapat mayroon lang tamang balance of success in each. So, may tamang balance ng success sa career, tamang balance ng success sa love life. Oo. Kasi pag sumobra ang isa, tapos hindi mo na nabantayan yung isa, hindi rin naman maganda. So dapat Kaya may alam mo lang yung mga priorities mo. Yes. Kasi naranasan mo naman yun, di ba? Tama. Naranasan mo yun, hindi mo inspiration at go! Career nyo, tapos ibongga rin ng love life nyo. Nung time na yun, she's still a very good friend up to now. And, Kapabalik tanaw lang tayo. Oh, yun. Ano kayo kakilala? nagsimula kaming magkakilala sa ASAP Fanatic. So, hindi ka kakilala. Ito ba ay merong nung nagkita ba kayo, parang, I like her na. Or parang, lang din, ma. Una ang crush ko si Iya at si Heart ni Bangalista. Tapos, hindi ko alam, magiging pala kayong duet partner later on. So parang friendship na nag-develop, tapos nag-concert tour. Nagkakaroon. Kasi ang galing dahil pareho kayo kumakanta, pareho kayo kumakarte. I love it already. So gano'n kayo katagal na naging kayo? I like her. Sabi ko pa rin siya. Mga 2 years? Mga 2 years. 2 years. So what went wrong? Bakit? Ano lang, it was a hard time kasi yun nga, we both had separate careers then at that time. And siguro we discovered sa isa't isa din na, there's a time na you realize, I think we're better off, training. So sino nakapaglit? Ikaw or siya? Wow. I think it was mutual naman.
parang there was a time na na-realize na lang namin na, I mean, siguro, Mrs. But naman, you guys are friends now. Yeah. Pero paano ka nakapag-move on? Siyempre, di ba parang 2 years? Ang matagal yun, di ba? Matagal yun, tapos biglang, nagkahiwalay kayo. Siyempre, paano kayong kumakit na nagkakitaan pa rin kayo sa medyo challenge sa amin pareho din. Kasi minsan kakata pa rin kami. Oo. Matutour pa rin kami. Oo. Medyo parang nagkakailanganan pa ba kayo? Naging instant friends ba kayo right away after the breakup? Or medyo... There was a time na medyo ilang ng konti. Pero after a few, I think less than a year. Paano kayo naging friends ulit? As the days go by, you understand each other, you respect each other. Tapos, nagmamature na rin kayo. Mature pareho. We were both young. Long time na. And yun, until naging okay kami. Tapos sometimes we would bring the mga barkada, sina Eric, sina Mark, sina Sarah, tapos lalagos kami. Tapos ang nabalitaan mo na nagka-boyfriend na siya. Ouch! Or parang, oo. Alam mo, gano'n talaga yun. Patingin na! Patingin na! Ako lang lahat. Kasi alam mo, Christian, tinatanong ko talaga, ako talaga yung mag-i-interview kay Christian? Akala ko para sa Showbiz Inside Report, kung hindi pala para, sabi ko, why hindi? Alam niyo naman ako, napaka-maurirat akong tao. Wala ka, dito pa curious ako. I'm so curious din kayo. Ako lang talaga may makakal na mukha ang magtanong. So, na naman satisfied. So, ito na nga. Nung nagkaroon siya, parang wala tayong mga camera. Nung nagkaroon na nga siya ng boyfriend. Ouch ba? Na parang, naman ako. Or parang, what? Meron na siya? Siguro nung una. Ako na ako yung mga ganang feeling. Something, parang may something. But later on, after nawala na ilang, accept na rin, still support. So, ikaw naman, siya sa akin. So, ikaw naman, after Rachel Ann, sino na? Sino na? Ang tagal ko lang, ang taas mo na. Meron na? Hindi, after niya, ito na ba yung present mo? Yung current mo? Yes. After. So, ilang years ka, or gano'ng katagal na wala kang girlfriend? Tagal din. Hindi ko 1 year? Hindi ko alam. Siguro mga more than 2 years. I would date. Why? Was it a choice, or wala ka lang talagang makita? Hindi naman siya. Ayoko nga sabihin na gano'n. Kasi wala ka lang makitang... Ano lang siguro? kayo. Ako kasi, very private ako sa aking mga relationships kapag hindi pa kami. Okay. Hindi pa officially girlfriend and boyfriend. So, minsan, I would go out. Pero hindi ko dating, pero hindi ko ipapaalam. Kahit sino. Kahit tinatanong. So, ano lang. Hindi mo ma-discover yung spark, yung future. Kasi ako, iniisip ko lagi yung future. Pag matagalan na. So, hindi ako nagsasayaw ng oras. So, kung nakita ko na, I think, we can upgrade pa or extend the relationship higher or saka ako. So, ngayon pa lang. So, nakahanap ka na ng may spark? Ngayon. Matagal na kayo. Wala naman tayong mini-mention na name tuloy gusto ni Mama yun. Ngayon, mga 2 months na. Ay, kilig-kiligan mo yung gusto. Okay, kabalik lang ako ulit kay Rachel Ann. Ano message mo for her? Kahit na super friends kayo, natatawagan ba kayo? Text-texted ba na kayo? Ngayon di na masyado, pero of course, she's always a big part of my life and my career. And ang lagi kong wish sa kanya is for her to find her life, find her way, to find a man that will love her, to have a good family, a career that's deserving of her, at all the best lagi for her. Ako naman, alam mo, ang wish ko sa'yo, 10 years ka na sa business. I wish you na sana tumagal ka pa sa industry natin. Sana pag dumaki pa lang lang ako, oh, yes, of course. Oo. Kasi you're really a good person. Hindi man tayo super close.
Pero nakikita ko na that you have a good heart. At saka kahit na super sikat ka na, you're very humble. Tapos, in fact, kami dalawa ni Doren, gusto pa namin. Oh, thank you. Oo, lagi na sa akin sinasabi. Kasi hindi na lang siyang magkagusto. At hindi naman yung attraction. Ay, gusto ka na nilinawin kasi baka ma-take two na naman ako. Oh, wait, is this a show? Oh, it's not a show! Oh my God, I'm just hindi. Going back to my message, no? Gusto ka namin kasi you're a very nice guy. So, I just wish you all the best. More success sa iyo, Christian. And I'd like to thank you also for being here. Here's some fresh cut flowers from my backyard. And Miss Carmina, thank you for being a big part of my 10th year. Naku, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you for being so open, so honest. Kung naloka ko man sa mga questions ko, I'm so sorry. Ganun talaga ako. Well, I'm just curious all the time. Hindi naman ako curious. At eto na ako. Kung kayo na pinag-uusapan na natin siya, ngayon, after how many years na pumuli sila magsasama? Alam kong lahat tayo, diba? Lahat tayo. The one and only Ace of Romantic Balladeer, Mr. Christian Bautista, and Miss Okay.